Dahil may pinuntahan pa raw si Peter, nagtaksi pa uwi ang dalaga pagkagaling sa trabaho. Nang wala pa rin ang binata, naisipan niyang maglakad-lakad sa buong subdivision. Nakarating na siya malapit sa gate. Muli siyang napatingin sa malaking bahay na ginagawa. Same lang din ang kulay sa paligid, pero ibang structure nito at mas malaki. Kuya, kanino ho ang pinapagawang bahay na yan? Tanong niya sa gwardya. Hindi ko rin alam sagot nito. Okay po, magalang na sabi niya sa kanapatingala sa malaking bahay. Lumabas ang Nissan Auto sa gate at malakas na bumusina kaya napaatras siya kahit na nasa gilid na siya. Hey! Hibang ka ba? Bulyaw ni Blassie na bumaba sa sasakyan. Hay, ikaw pala. Bati ni Laika. Anong ginagawa mo rito? Ako ang designer ng bahay na to. Taas noong sagot niya. Napasulap si Laika sa driver ng auto, ang boyfriend nito. Hindi maikakailang may sinabi sa buhay ang kasintahan nito. Malayo kay Peter pero kung mukha at katawan ng basehan, doble ang lamang ni Peter dito. Bakit? May reklamo ka ba? Di wow, tanging nasabi ni Laika. Bakit? Inggit ka? Ba't naman ako maiinggit? Magkano lang naman ang sahod mo riyan? Kalahating milyon. Taas noong sagot ni Blassie. Kalahating milyon lang pala. Bulong ni Laika na hindi nakaligtas sa pandinig ni Blassie. Lang? Nilalang mo ang kalahating milyon? Magkano ba ang sahod ng isang newbie na kagaya mo? Ay, di mo afford ang sahod ko. Sagot agad ni Laika. Yabang mo rin, no? Ani Blassie. Sino ba ang pinagmamalaki mo? Si Peter? To tell you frankly, kahit na anong pagsisikap ng lalaking yon, walang mararating yun sa buhay dahil hindi nga nakatapos ng kolehiyo. Masyado mo naman yatang minamaliit si Peter. Minahal mo naman before. Noon yun, iba na ngayon. Alam ba ng bago mo na pera lang habol mo sa kanya? At hindi ka ba nakukonsensya sa panloloko mo kay Peter? Gigil na tanong ni Laika. Lahat yun bayad na. Kung ako sa'yo, galingan mo na lang ang pag-angat sa kanya. Fine. Taas noong sagot ni Laika. Kapag umahon sa kahirapan si Peter, wag na wag mo siyang lalapitan at babalikan. Kahit lumuhod pa siya sa harapan ko, hindi ako babalik sa kanya. Magsama kayo. Mataray na sabi ni Blessy at bumalik sa sasakyan. Yabang mo! Gigil na sabi ni Laika nang usok na lang ng sasakyan ang maiwan sa kanya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Rhea. Madam! Rhea, pakicheck nitong Pueblo Home kung sino ang may-ari at pakitingnan kung magkano itong buong subdivision. Bakit, madam? Curious na tanong ng PA niya. Bibilhin ko. Sagot ni Laika. Sure ka? Mukha ba akong nagbibiro? Tanong ni Laika tinapos ang tawag. Lumapit siya sa gwardiya. Manong, kilala mo ba may-ari ng sasakyan na lumabas dyan sa pinapatayong bahay? Tanong niya sabay turo sa malaking bahay. Ah, si Ma'am Blassie? Tanong ng guard. Yes po. Designer yata at boyfriend niyang engineer niyan. Sagot nito. Ha? Saan sila nakatira? Dito lang din sa phase 3. Yung up and down na bahay? Sagot ng guard. Phase 3 ang malalaking bahay at phase 1 and 2 ang mga bungalow. Pero marami ang nagsasabi na mayabang yung lalaki at hindi nagsasabi ng totoo, ma'am. Sagot ng guard. Ah, ganun ho ba? Sige po. Sabi niya at naglakad pabalik sa bahay dahil magsasaing na pala siya. Pagpasok niya ng bahay, isinuot niya ang tsinelas at tumungo sa kusina pero nagulat siya nang madatna ng binatang naglilinis na ng bigas. Nandito ka na pala. Ako na ang magsasaing. Nandito na ako Doon ka na nga lang sa labas? Pagtataboy ng binata. Naglakad muna ako sa palibot para makabisado kong subdivision. Ang lawak pala. Teka, hindi ko yata napansin ang sasakyan mo. Sa kabilang entrance ako dumaan. Sagot ng binata at isinalang ang kanin. Kamusta ang delivery? Tanong niya. Okay lang. Sagot ni Peter. Oh, kainin mo muna habang mainit pa. Siopaw? Tanong ni Laika na makita ang siopaw. Masarap ba to? Oo naman. Marami naman ang may gusto niyan. Sagot ni Peter. Binili mo to para sa akin? Tanong niya. Galing kay Manong Larry. Nilibre niya kami. May 2 natira kaya inuwi ko ng isa. Nakakaya naman sa kanya. Hayaan mo at magpapasalamat ako sa kanya bukas. Sabi ni Laika. Wag. Ha?
Bakit? Sabi ko, para sa pusa kaya inuwi ko. Sagot na binata kaya napataas ang kanang kilay ng dalaga. Mukha ba akong pusa? Tanong ni Laika. Sa bibig, oo. Sagot ni Peter. Huy, ang kapal ng... Please, kumain ka na lang. Ang ingay mo. Saway ni Peter na naririndi sa bunganga ng dalaga. Malinis yan, kaya kainin mo na. Salamat. Pasalamat ang dalaga kahit na naiinis. Mainit-init pa nga ang siopaw kaya hinati niya ito at inabot sa binata. Hati tayo. Kumain na ako kaya ubusin mo na. Salamat. Ulit ni Laika at kinagat ang hawak na siopaw. Ang sarap naman itong siopaw. Wika niya. Hindi yan babalik-balikan ng mga tao kapag hindi masarap. Sabi ng binata at napatingin sa dalaga habang kumakain. Bili mo ako ulit bukas ha. Bayaran na lang kita. Kapag magawi ako sa city proper, sagot ng binata. Traffic pa naman doon banda sa San Miguel. Doctors, kaya mahihirapan siyang makalusot bago makarating sa city proper. Siya nga pala, nakapag-college ka naman, 'di ba? Pag-iiba ni Laika ng topic. Wala ka na bang mai-topic? Pwede bang maging mabait ka naman sa akin? Bakit bang suplado mo? Pikong tanong ng dalaga. Or baka crush mo lang ako kaya kunwari galit ka. Sa ugali mong yan? Napailing na sabi ni Peter kaya tumayo si Laika at nilapitan ng binata sa katiningala. Ayaw mo sa ugali ko? Tanong ni Laika at ngumiti ng matamis. Kaya napatitig si Peter dito, lalo na sa puti at pantay ng ngipin ng dalaga. Ang kinis din ng mukha ng dalaga na walang pores. Parang siopaw na sarap pisilin. Ang ganda ko, ayaw mo rin? Tanong pa ni Laika sabay hawak sa balikat ng binata. Marami kaya nagkakagusto sa kanya, kaso siya lang ang may ayaw. Maganda ka. Pag-amin ni Peter sabay hapit sa bewang ng dalaga kaya nanlaki ang mga mata ni Laika nang magdikit ang kanilang katawan. Hinawakan siya ni Peter sa baba para magkatitigan sila. Pero sa ugali, hindi ka papasa. Bitiwan mo nga ako? Inis na sabi ni Laika sabay tulak sa binata. Lumayo siya agad dito. At sino ang papasa sa standard mo? Si Blessy na napaka-arte? Ba't ba palaging nasali sa usapan si Blessy? Wala naman tayo kaya huwag kang magselos. Hindi ako nagseselos. Mariing tanggin ng dalaga. Bakit? Gwapo ka ba? Tanong mo sa office mates mo. Nakangiti na sagot ni Peter. Gwapo pero iniwan. Sungit mo kasi kaya ipinagpapalit ka. Hindi nakasagot si Peter. Tinalikuran niya ang dalaga kaya nakaramdam ng pagka-guilty si Laika. Sorry, hindi ko sinasadya. Paumanhin niya. Joke lang yun. Ang totoo, mabuti ka talagang tao at sa tingin ko, hindi ka nagkulang. Ginawa mo naman ang lahat kaya lang, hindi pa rin sapat. Naupo si Peter sa tapat ng mesa at nagsali ng tubig sa baso at uminom para pakalmahin ang sarili. Ang pinakaayaw niya ay ang mahalungkat ang nakaraan nila ni Blessy dahil bago pa lang sa kanya ang lahat. Gusto ko lang naman malaman yung educational background mo pero hindi ko akalain na aabot tayo sa pagtatalo. Paliwanag niya. I was an engineering student sa Central University of the Philippines. Mahinang wika ni Peter kaya napatingin sa Laika sa kanya. I was in second year college na magkasakit ang lola ko kaya nagdesisyon akong tumigil sa pag-aaral at makipagsapalaran sa ibang bansa. Hindi iyon inasahan ni Laika, kaya pala napapansin niyang may alam si Peter sa infrastructure noong nasa Mega World sila. I'm sorry, paumanhin ng dalaga. But if given a chance, gusto mo pa bang ipagpatuloy ang nasimulan mo? Yung tapusin ng pag-aaral mo? I'm too old. Hindi na para sa akin ang engineering. Pero, hindi pa huli ang lahat. Bata ka pa at ilang taon lang naman. Kaunting sakripisyo lang, Peter. Pangungumbinsa niya. Alam kong masipag ka. Walang duda roon pero minsan, kailangan din talaga natin ng diploma para makamit ang pangarap natin. Siya ang nanghihinayang sa pinag-aralan ni Peter. Kakapusin ako sa pera at mapurol na ang utak ko, sabi ng binata. Marerefresh din naman yan. Trust yourself, Peter. Naniniwala ako sa'yo. Sabi ni Laika kaya napatingin si Peter dito. Pag-isipan ko, sagot ng binata tumayo para kumuha ng uulamin sa ref. Sure, basta susuportahan kita para maabot mo ang pangarap mo. Magbabayad ako ng upa sa bahay para may pang-project ka. Sabi ni Laika. Hindi ko kailangan ng tulong ng ninuman.
Sabi ni Peter na kinuha ang karne ng baboy at mga sangkap saka inilagay sa ibabaw ng mesa. Kumuha siya ng kalahating baso ng kadiyos. Paminsan-minsan, kahit na matapang at matatag ka, kailangan mo rin ng tulong ng ibang tao. Malungkot na sabi ni Laika dahil naramdam niya ang pag-isolate ni Peter ng sarili sa ibang tao. Never mind, sabi ni Peter at inilagay sa kaldero ang kadiyos para pakuluan. Magluluto siya ng kadiyos at adobong baboy. Damihan na niya ang luto para bukas iinitin na lang nila. Mas masarap sana kapag patatapos iihawin muna bago lutuin pero wala na siyang panahon dahil masyadong matrabaho. Kilala mo ba ang bagong kasintahan ni Blessy? Tanong ni Laika dahil naalala niyang engineer din ito. Masyado ka naman yatang interesado sa buhay ko, sabi ng binata. Katrabaho ko si Blessy at alam mong inaasar niya ako sa office. Siyempre, newbie ako. Pagsumbong niya kahit na hindi naman niya hahayaan ang sariling maliitin ng kahit sino. Aba, sila kaya may-ari ng company. Naikuyom ni Peter ang kamao pero sinubukang pakalmahin ang sarili. Best friend ko siya at kaklase mula elementary, sagot ni Peter. Really? Ani Laika na halos hindi makapaniwala sa narinig. Napakasakit naman nun. Nakaramdam siya ng hapdi sa puso. Sino ang walang pusong best friend na aagaw sa babaeng mahal mo at nais pakasalan? Darating ang araw na magiging masaya ka rin at makakatagpo ng babaeng para sa'yo. Dahil deserve mo. Deserve mo ang babaeng magmamahal sa'yo kahit na ano ka man. Mahinang sabi ng dalaga na gustong yakapin ang binata pero nahihiya lang siya. Magluluto lang ako ng ulam natin. Paalam ni Peter at tumungo sa kusina. Kinuha ng dalaga ang cellphone at chinat si Rhea para magbigay ng scholarship sa company nila. Hindi siya papayag na hindi makapagtapos si Peter dahil alam niyang magiging magaling at tanyag na engineer ito balang araw dahil sa sipag at tiyaga nito. Hey! Tawag ni Laika na makita si Peter na may dalang milk tea. Para sa akin yan? Pakibigay nga kay Blessy, sagot ng binata na ikinawalala ng ngiti ng dalaga. Di ikaw na ang in love sa babaeng yun, sabi ni Laika na kulang na lang ay suntukin ang kaharap ng magising. Bunganga mo, saway ni Peter. Bakit? Ayaw mong tanggapin ng totoo? Tawag sa babaeng naghanap ng iba bago makipag-break? Di hindi kontento. Sa sobrang inis, mahinang pinitik ni Peter ang noo ng dalaga. Ouch! Wika ng dalaga. Nagseselos ka na naman? Gusto ko nang isipin na gusto mo ko, sabi ng binata. Kapal mo! Ikaw, ang yabang mo talaga. Inis na sabi ni Laika. Iniwan na nga ito tapos naghahabol pa? Ibigay mo na to, may gagawin pa ako. Pamimilit ni Peter. Ayoko, utusan mo pa talaga ako? Ayoko siyang makita. Pag-amin ni Peter. Ba't mo binilhan ng milk tea? Secret admirer ang peg? Siya ang nagpabili, sabi ni Peter na nakasalubong ang kilay. Ewan ko sa'yo, Peter. Inis na saad ng dalaga. Peter! Tawag ni Blessy at nilapitan sila. Thank you sa milk tea. Ito ang sukli mo, sabi ni Peter sabay bigay ng sukli sa 100 pera din. Pero tininglan lang ni Blessy ang kamay niya. Keep the change, ani Blessy at nginitian ang binata. Hindi ko kailangan ng sukli, sabi ni Peter. Come on! Mainit sa labas kaya ibili mo ng palamig. Di wow, sabat ni Laika. Akala mo talaga bata ang inutusan? Maka-keep the change? Akala mo hindi nangungupit sa padala ni Peter noong OFW pa? For sure, hindi pa ito nagbabayad. Ikaw, bumalik ka na sa trabaho mo. Utos ni Blessy sa kanya. Sayang ang pasahod ng kumpanya sa'yo. Wala pa akong natatanggap na sahod, sabi ni Laika dahil wala pa siyang 1 month. Kaya pala, kapag sumahod na, mag-milk rin kayong nagjowa ha? Date ba? Siya, excuse me, sayang oras ko sa inyo. Paalam ni Blessy at iniwan sila. Ikaw! Gigil na sabi ng dalaga at kinurot sa tagiliran si Peter. Aray, ano ba? Wika ng binata na lumayo sa dalaga. Bakit ka ba nasunod ka sa utos nun? Driver ka rito at hindi utosan. Laruan ka ba niya, ha? Ayaw ko makipagtalo, Laika. Dahil matatalo ka, wake up, Peter. Hindi ka na niya mahal kaya mag-move on ka na. Bigyan mo naman ng value ang sarili mo kahit na mahirap ka. Bakit ba nakikialam ka? Dahil ayaw ko nakikita kang nasasaktan. Pag-amin ng dalaga. Kahit na palagi mo akong inaaway, mabait ka pa rin naman sa akin eh.
Oh, eto. Ani Peter sabay abot ng plastic sa dalaga. Ano to? Kinuha niya iyon. Napangiti siya na makita ang siopaw. Para saan to? Para sa akin to? Dumaan kami kaya binilhan na kita. Babayaran kita mamaya. Wala akong dalang pera eh. Wag na. Tanggi ng binata at tinalikuran si Laika. Naiiling na lamang ang dalaga. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.